Benedict, paano nalaman ng NBI ang iligal na gawain ng naturang suspect? Magandang tanghali, Aga. May natanggap umanong ulat ang National Bureau of Investigation mula sa isang complainant patungkol sa ginagawang peking birth certificate ng suspect. Matapos matanggap ang ulat, kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ng NBI Counter-Terrorism Division kung saan nakipag-transaction sila sa suspect. Ayon sa NBI, iligal na nagpaproseso ng birth certificate ang suspect kung saan hinihingi nito ang ilang impormasyon tulad ng pangalan, birth date, pangalan ng magulang at iba pa. Gumagamit din umano ng tinta at QR code mula sa Philippine Statistics Authority o PSA ang suspect para sa paggawa ng peking birth certificate. 5,000 pesos ang hinihinging bayad ng suspect, ngunit humingi muna ito ng 1,000 pesos bilang down payment. At matapos nga maiabot ang mark money ay dito na inaresto ang suspect. Aga sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa falsification of public documents by private individual. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Aga. Benedict, yung suspect na ito, based dito sa report, isa yung hinuli ng NBI. Bukod dito sa suspect, meron bang iba pa na kumbaga kinanta itong suspect na ito o mga iba't ibang location na kinaroroonan nila, Benedict? Aga sa ngayon, wala pang sinasabi ang NBI patungkol nga sa mga posibleng kasabwat nitong ang naaresto nilang suspect. At nagpaalala rin ng NBI sa publiko na iwasan na yung pakikipagtransaksyon sa mga ganitong individual at maaari namang lumapit sa mga ahensya ng gobyerno para makakuha ng mga legal na dokumento. Aga. Gumagamit ito ng QR code, Benedict, based dito sa bahagi ng iyong ulat. Kapag in-scan ba itong QR code na ginagamit nitong suspect, ano yung particular na lumalabas if ini-scan nila yung QR code? So aga yan yung ating alamin mamaya kung makakahingi tayo ng panayam dito nga sa NBI Counter-Terrorism Division. Alright. Okay, maraming salamat, Benedict Samson.